What's up mga tol, and for this video mga tol, nagbibiyahe tayo ngayon. So, share ko sa inyo yung sekreto, bakit tipid yung unit natin. Isa sa dahilan yan, except sa yung na-mention ko na ng mga bagay, like the eco-mode na sistema, the PMS, and the bypass. So, iba pang paraan mga tol, sekreto kung bakit tipid yung unit natin. Kagaya nito, 16.8 na, tapos 1 liter na yung na-consume natin, and then 16.9, papuntang 17 kilometers per 1 liter. Kasi mga dahilan mga tol is yung pagtapak ng gasolinador. Ngayon is, nandito tayo sa part ng Maguindanao, municipality ng Parang. And then, papunta tayo ng Cagayan de Oro City. Tayo lang mag-isa mga tol, wala tayong kasama dyan ngayon. So, sa nakikita nyo sa scanner natin mga tol, nasa 17.1 kilometers in counting. And then, yung fuel consumption natin is 1 liter, papuntang 1.1 na yun siya. So, bakit yung katipid mo, makasabihin nyo na nag-invento lang ako, gina-overhype ko yung konsumo ng ating unit, which is napaka-imposible. Ganito yung kain nyo ng napaka-fuel efficient. So, may katawag tayong eco-mode system. Isa na doon sa 0.70 sa scanner natin, nag-adjust natin yung fuel ratio. Isa sa kailan mga tol, isang pagtapak ng gasolinador. Obviously, pag malakas yung tapak mo, dapat yung supply ng fuel na kailangan niya para preserve the power. So, ginagawa natin mga tol, is tina-timing lang natin, tina-timing lang natin yung takbo natin, yung pagtapak ng gasolinador. Especially pag mga straight na daan, walang matapalit na daan, straight lang. Kadalasan mga ginagawa ko is yung RPM ko talaga, o yung tapak ng gasolinador is hindi lalagpas ng 2,800. Yun, so 2,800 below. Sa mga straight o tatak na daan, ganyan yung sikreto mga tol. Kasi isa sa dahilan dyan is yung turbo natin. May turbo tayo, nag-activate or nag-engage yung turbo natin pagdating ng 2,800 above. So meaning, may additional na need na gasolina or fuel para ma-exert yung power ng unit natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung gano'n ba kabilis yung 2,800 below na RPM sa straight na daan. Napakita ko sa inyo mamaya. So nasa 17.1 kilometers na tayo and then nasa 1.1 liters na tayo. So target natin is madating tayo ng Cagayan de Oro, which is 243 kilometers. So target natin is 16 to 17 liters lang yung i-consume natin. Bali nagkakaroon ng gasolina ng 1,000. So yung gasolina dito is 16 point something. So nasa 16 point something din na alito ng gasolina yung nakarga natin. So yan lang yung gagastusin natin 1,000. Abot tayo ng Cagayan de Oro City. Hoping abot tayo ng Cagayan de Oro City. So ito na yung mga call, So nandito tayo sa straight na bahagi ng Pitoayan North Cotabato. Tingnan nyo yung scanner natin, nasa 34.9 kilometers na tayo and then 2 liters na, nasa mga 17 point something pa rin yung kilometer per liter natin. So papakita ko sa inyo ngayon yung takbo ng below 2,800 na RPM na masasabi ko na eco-mode yung status ng pagtakbo niya. So yan that is 2,400, 2,300, nasa 58 kilometers per hour tayo. So papakita ko sa inyo, yan. Tingnan nyo lang yung scanner mga call. So nasa mga 60 kilometer per hour yung takbo natin. So below 2,800 na RPM, which means naka-eco-mode tayo yan. So yung fuel consumption niya is mababa, diba yung 2 liters ang tagal na ang tagal na move, nasa 36 kilometers na tayo, meaning to say 18 kilometers per liter na 2,500, nasa 61 km per hour tayo. Hindi naman tayo nagmamadali, so yung takbo natin is takbong pangkunsihan lang talaga, takbong pangkunsihan na sure lang. Hindi naman tayo nagre-racing, hindi naman tayo nagmamadali. So ito lang yung takbo natin. So dahil nagtitipid tayo, so ito yung takbo natin, ito yung regular na takbo natin. Yan, 2,400. Kasi mga mag-range lang talaga yung takbo natin below 2,800. Below 2,800 RPM is mag-range lang yung takbo natin sa mga 60 to 65 km per hour. So 67 km per hour, 2,600 RPM. So below 200 pa rin yan, 2,800 pa rin yan. Pero yung takbo natin is nasa 67 km. To support my claim mga call, bakit ko nasabi ito na pag below 2,800, mahina masyado kumain ng gasolina. To support my claim, dadaan tayo mamaya sa makaring na daan, paakyat tayo. Somewhere in Alamada, North Cotabato, yung Maiten City na paakyat talaga siya. Titingnan natin, to compare yung 2,800 pataas na RPM, which support my claim mga call, so nandito papaakyat na tayo mga call. So mas mabilis kumain pag above 2,800 na RPM kasi gumagamit na ng turbo, automatic engage. So tingnan nyo, i-observe nyo mga call sa 0.4 liters na tayo, papasok na tayo sa paakyat na or matarik na daan na. So ayan. So dito tayo nag-video din last time, dito somewhere in Alamada, papuntang Maiten City, Alamada, North Cotabato. So nakikita nyo yung RPM natin is nasa 3,000 na, 3,000 RPM. So makikita nyo dyan mga call, gano'ng kabilis at tataas yung milliliter niya. Dahil kailangan nating diinan yung gasolinator para magbigay ng additional power para makaakyat yung sasakyan. Ayan. So papaakyat. So 3,300, Ayan, nag-1. So madali lang yan mag-2. So mataas to na paakyat mga call. Tingnan natin, update ko kayo pag mamaya kung nasa 5 liters na tayo papunta, saka tayo makapunta sa tuktok, makadating sa mga abot sa tuktok. Magiging 5 liters yan or mahigit pa 5 liters para abot sa tuktok. Mahigit 5 liters siguro, saka tayo mag-abot sa tuktok ng bundok na ito na dinaanan natin. Yan, nasa 3,200 na tayo. Ayan, nag 4.2 na. So medyo mabilis yung pagtaas ng milliliter mga call dahil sabi ko nga, naka 3,000 RPM tayo, need ng additional power, kaya gumamit ng turbo, nag-automatic engage yung turbo para makaakyat itong sasakyan. So ganyan yung difference niya, pag nasa mga below 2,800 lang yung RPM kaysa above 2,800 RPM. Yan. So disclaimer mga call, hindi tayo nag-aircon ngayon. From the start na nag-alis tayo from Parang, hindi tayo nag-aircon. Yan, open yung mga windows. Hindi tayo nag-aircon. Yan. So update ko kayo mamaya, ganito pa rin yung natin. Yan, nagtaas yung temperature pero bababa yan kasi may doble yung natin, yung auxiliary fan. Sa labas at sa loob. Yan, paakyat pa rin yan. So update ko kayo mamaya kung nandun na tayo sa tuktok. So
So yun mga kol, hindi pa tayo dumating sa tuktok, no? Sa tuktok mismo ng daan na ito. Pero yung kain ng gasolina natin nasa 4.6 na, no? Tapos yung kilometer na takbo pa lang niya is nasa 5 kilometers pa lang kasi 70 something yun yan kanina. Yung tinakbo kanina ay 70 kasama 70 kilometers. Ngayon nadagdagan na siya ng 5 kilometers and then 4.6 na malapit na siyang mag ayan 4.7 na malapit na siyang mag 1 liter, no. Pero nasa 5.7 pa lang yung kain niya. So yan mga diferensya, no, kung above 2,800 RPM yung natapak natin sa gasolinador kasi mabilis talaga or malakas yung kain niya pag nasa above na talaga. Yan, no, 3,000 lang yan siya, pero yan lang yung ano natin. Malapit na mag 1 liter yung nagasto natin sa patas nito. Same application pag nasa ano tayo, nasa patag, kumbaga sa straight or patag na daan, hindi paakyat, hindi matarik na daan, o straight lang siya patag. Same application kung patag naman and then yung RPM mo is nasa 2,800 above, kumbaga nakikipagkarera ka, umabot na sa 80 pataas yung ano mo, kilometer per hour mo, yan is hindi ka na magtataka kung malakas yung kain yan kasi lagpas ka lang ng 2,800 RPM. No? So yan yung difference, kagaya din yan kung nadaan tayo ng mga matatarik or paakyat ng mga daan. So 4.8, nasa 6 km pa lang yung tinakbo natin for 4.8 na. Kasi yan. So meaning in conclusion talaga, no, magiging tipid yung kain ng unit natin or yung fuel consumption natin kung nasa below 2,800 RPM lang yung gasolinador natin or tapak ng gasolina natin or tapak natin, no, yung timing ng pagtapak ng gasolinador, no. So mas worse siya kung ano siya, kung may karga tayo or passenger tayo ngayon, no. So kailangan natin i-manipulate yung tapak ng gasolinador para hindi ganun ka lakas yung kain ng gasolina ng unit natin. Yun. So yan mga kol, no, nasa driver lang talaga kung paano niya tipirin yung or timing yung pagtapak ng gasolinador or accelerator. Kasi nakadepende lang talaga yan, no? Nakadepende lang talaga sa driver, syempre. Kasi kung sa tingin mo okay lang naman yung 2,800 below sa mga straight or sa mga patag na daan, kung natitipid ka, okay na yun siya, no? At least titipid yung kain ng gasolina mo. Pero ito, 8 kilometers na, hindi pa tayo nakapunta sa tuktok, no? Sa tuktok nito, ayan, 1 liter na, pero 8 kilometers pa yung tinakbo natin. So that's the difference, no? Kung 2,800 pataas, lalakas yung kain niya, lalakas talaga yung kain, walang hindi naman debate dito, lalakas talaga yung kain niya. Yan, so para makita nyo yung katotohanan mga kol, no, i-experience nyo, i-try nyo, bili kayo ng scanner para makita nyo yung ano. Kasi pag dito kasi sa panel natin or sa dashboard ng ano natin, sa sakyan natin, hindi natin ma-control, hindi natin ma-control kasi ayan, analog lang yan, ito digital, so makikita mo yung bawat numbers ng ano, bawat figures. So ito na yung tuktok mga kol, no. So from 70 kilometers kanina naging 85.3 kilometers from doon sa baba, no, sa starting point nito hanggang dito sa tuktok is about 15 kilometers 0.4 or 0.5, no. So sa nakikita nyo from 4 liters naging 5.7 liters. So mahigit kumulang sa 15 kilometers yung kinain natin, papakit pa lang yun siya is 1 liter and 0.7, no. Grabe ang laki ng difference nun mga kol. So yan yung kaibahan sa 2,800 below at 2,800 pataas na RPM, no. So kayo nang humusga. Ayan yun, tuktok na tayo. Ito yung Ten City, no. So tuktok na tayo, walang halong biro yan, tuktok na tayo. Nakikita natin yung ano, yung bukid nun. Yan yung bukid nun, no? So walang halong biro mga kol. So yun yung katotohanan, no. Based on experience yan, no. Try nyo minsan kung mali ba ako or hindi, no. Pero that's based on my experience. Every time na magta-travel ako, so in-observe ko yung fuel consumption kung nasa tapak o sa tamang timing ba sa pagtapak ng gasolinador or the other way around, no. So yun mga kol, so babawi na ako ng ano ngayon. Next ito ng mga daan is pababa naman. So babawi tayo ng konsumo para makatipid tayo. So yun, ayan, tingnan nyo 5.8, no. Grabe ang kalakas niya kumain pag ano, papakyat or binigyan mo talaga ng first at 2,800. Kaya minsan yung mga pinapakita kong videos na matitipid, maabot ng 17 kilometers per 1 liter na gasolina kasi yun yung tekniko, hanggat maaari nasa 2,800 below na hindi mag-engage yung turbo natin. Pero sometimes maabot ako ng ano 2,800 patas or 3,000 kasi may mga daan din kasi na paakyat, so hindi kailangan kailangan magdagdag ng power sa unit natin kasi hindi tayo makakyat, no. So may mga panahon na ganyan, pero as much as possible ginagawa ko talaga is 2,800 below, lalo na sa mga highway na patag or hindi masyadong matatarik, no. So ganyan yung mga technique natin. So sana may matutunan kayo sa mga technique na ginagawa ko para makatipid din kayo, no. So yan na mga kol, and update lang tayo mamaya, no, pagdating ng Cagayan de Oro. Target natin is 16 liters ng consumption natin pagdating ng Cagayan de Oro. So kung hindi man yun mangyari, then let's see kung ano yung final na kain ng unit natin, no? So update tayo mga kol, no. So nasa Cagayan na tayo at ito yung shocking na pangyayari kasi yung target natin na 16 liters per 16 liters na fuel consumption natin from Parang Maguindanao to Cagayan de Oro is nakit natin actually mas below pa, no. Naging tipid na masyado yung takbo natin, no, without ECL, without aircon. So based sa mga previous videos natin regarding sa fuel consumption natin sa mga biyahe natin from Parang Maguindanao to Cagayan de Oro, before kasi nasa mga 20 liters yung nakoconsume natin, no, pag nagbiyahe tayo. Ngayon mga kol, ito yung panibago 14.3. Hindi ko mailubos na isip, no, kung ano nangyari, pero yun ngayon mga kol, no, dahil kasi galing tayo sa yung kabago lang tayo nagpa-EBPMS, yung scanner natin, yung eco-mode na scanner natin, yung 0.70, at yung pag-bypass ni Sir Junel sa ano natin, yung sa throttle body, no, pag-bypass niya sa throttle body natin. So and then isa lang is yung pag-control na manipulate natin sa accelerator.
below 2,800 RPM para hindi mag-engage yung turbo at saka para tumipid, no? So ito na yung kalabasan mga tol. So hindi na siya overhype, no? Wala akong inano, hindi na siya overhype masyado. Kasi from 20 liters naging 14.3, no? Pag hindi ulan tayo, nasa rotonda tayo. Pag hindi ulan tayo. So hindi tayo nakalagyan ng aircon mga tol, no? So siguro kung nasa-aircon tayo, mas bababa, bababa ang, kumbaga, tataas yung unit consumption siguro kasi may AC. Pero ngayon walang aircon, so yan, ganun tababa yung konsumo niya, no? So yun mga tol, no? Yun lang yung tips ko, no? Isa yun sa mga sikreto, kahit pa nagpa-heavy PMS ka, nagpa-bypass ka, or ano ka, yung sa scanner natin, kung hindi din ma-timing yung pagtapak mo ng gasolina doon, so useless pa rin. Kasi yun nga, kailangan mo din i-timing yung ano, kasi kung gusto mo nang mabilisan, syempre, mabilis din yung kain, no? Kailangan mo din ng tawag dito, enough na fuel para mag-exert ng power yung makina. So yun na mga tol, and don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel and then follow our Facebook page, no? Kasi may mga upcoming na mapakulo tayo. Siguro pag dadami na yung followers natin, mamimigay tayo ng mga raffles. So isa lang sa pasasalamat sa pagtangkilik niyo sa mga videos ko na ganito, no? At saka pag-share ng mga experience at saka tips, no? Based on my experience. So yun lang mga tol, and bye!